Pag-usapan ngayon natin itong nahalungkat po nating update regarding po dito sa gaganaping rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13. Okay. So sa kakahalungkat ko nga po sa internet, nakita ko po na naghahanap po ang Iglesia ni Cristo ng mahigit kumulang 300 sasakyan, 300 na van para po panghakot dun po sa gagawin nilang rally sa January 13. Diyan po sa Liwasang Bonifacio. So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? Una sa lahat mga kababayan, kung i-multiply po natin kasi meron akong ebidensya dito for example, 3,600 per day ang gagawin po nilang bayad sa van at kung kailangan nila ng mahigit kumulang na 300 na sasakyan, so almost milyon ang gagastusin ng Iglesia ni Cristo dito. Milyon po ang gagastusin ng Iglesia ni Cristo para po sa rally na sinasabi nilang peace rally daw. Transportation pa lang yun. So paano pa yung stage? So paano pa yung mga ewan natin kung may bayad yung mga a-attend. Malamang wala. Kasi member nila yan. So paano pa yung mga pagkain? So ang point ko dito mga kababayan, gagastusan po ito ng Iglesia ni Cristo ng milyon. So ang tanong dito, willing bang gumastos ang Iglesia ni Cristo para mag-rally ng milyon o merong politikong nasa likod nito? Tanong yan baka mapirot. O di sagutin natin to mga kaubayan at mga mahal na kapatid. Baka daw sabi niya, sagot daw po ito ng mga politiko. Unang-una punta tayo dun sa sinasabi niyang naghahanap daw ng 300 na van ang INC para arkilahin sa gagawing INC Peace Rally, mga kababayan. Unang-una, kahit abutin pa ng 1,000 man yung van na yan, mga kababayan, na aarkilahin, ano ang problema doon? Mayroon bang masama ron? O yung pambabayad naman dyan, pera ng Iglesia ni Cristo, hindi naman pera ng gobyerno. O hindi po ba, mga kababayan? Anong masama doon? O kahit ilang ban pa yan kahit 1,000 pa yan walang masama dyan. O dahil pera ng Iglesia ni Cristo, may panggugugol dyan. O kung sasabihin mo naman pera ng mga politiko, unang-una, ang Iglesia ni Cristo po, mga kababayan, ay hindi po ito tumatanggap ng pera galing sa mga politiko o anumang mga donasyon. Sapagkat ayaw po ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon ng utang na loob kahit na kanino man. O, naintindihan mo na. Ganyan po yan, mga kababayan. O, tuloy po natin ang kanyang sinasabi. Na naman kayo, mga So, bago natin pag-usapan yan, syempre, bandang uli na natin pag-usapan yan, So, ito muna, daanan muna natin itong mga katarantaduhan na pinagkakalat ng mga bugong DDS. Sabi ko kasi yung mga babayan, O yan ang banatan mo, yung mga DDS. Pero kung pati IEC, itirahin mo na wala ka naman pruweba, abay, hindi naman tama yan. Alam niyo po mga kababayan at mga mahal na kapatid, hindi naman sa inaaway natin itong si Takiro, Si Takiro po ito, mga kababayan, sa mga hindi po nakakalam. Ito po ay pro-government vlogger. Ako isang pro-government vlogger din. Kung sa pagtatanggol sa gobyerno, abay, magkaisa tayo dyan. Kasi pro-government din ako. At saka ito mga kababayan, mga mahal na kapatid. Halos kilala ko ang mga pro-government vlogger.
Pero hindi nila binabanatan ng INC. Ayan po mga kababayan. Bukod tanging ito lang po si Takiro ang may medyo hindi magandang iniisip tungkol sa INC. Ngayon, kung gusto mong makita kung ang INC ba ay tumatanggap ng mga regalo o suhol, o hindi, marami naman sigurong INC dyan sa lugar mo. Magsuri ka sa INC para malaman mo. Hindi po ba mga kababayan? Magsuri ka, wala naman masama doon para makita mo kung ano ang INC. Kasi kung magpaparatang tayo na wala ka namang pruweba, abay hindi maganda yan. O yan, banata mo yung mga DDS. Kasama mo ako dyan. O sige, tuloy natin. Dito kakampihan pa kita. Basta DDS, mga bobo po yan. O tama ka. Yan, mga bobo talaga. For example, ito, si Mark Lopez, tanga to Sabi ni Mark Lopez, Katan mo. yan malamang kilala niyo yan, sige sa kuryente. Fake virus scare being spread maybe to minimize attendance in January 13 ayon si prayer rally. So ngayon mga kababayan, ang tanong dito, bakit mga DDS ang concern dyan sa rally? So doon natin makikita yung political alignment ng rally po na yan. Di ba? Kasi mga DDS yung concern Tayong mga PBBM supporter, yung mga loyalista, di ba, yung mga sumusuporta sa gobyerno, walang pakialam po sa rally po na yan. Pero ang pinaka may concern dito ngayon is yung mga DDS. So malino mga kababayan na kahit anong sabihin ng mga Iglesia ni Cristo na yung rally nila ay hindi political po yan. Tapos ito ba, si ano pa? Una, itong si Mark Lopez, tapos itong si Bakla. Si Bantot, no? Si Panghe. Si Maui Spencer. Diba? Sabi dito, may bagong virus daw na kumakalat, kaya wag daw muna tayong lumabas. Baka takot lang ang bangag admin sa rally ng INC. Diba? So, alam niyo mga kababayan, pag ganyang mga vlogger po, iisa po yung tono ng kinakanta, may nag-uutos po dyan. So kung may nag-uutos po dyan, ang tanong dito may bayad ba yan? At kung sino nag-uutos, di ba magkano bayad? So ito pang isa, ito yung pinakatanga sa lahat si Cathy Buni. Sige. Sabi ni Cathy Buni, si Cathy Binag, Cathy Binag, sabi dito ni Cathy Binag, China virus panakot para di matuloy ang rally. Makapagnakaw na naman ng pondo. Ayan na naman, kita nyo mga kababayan, bobo talaga ito si Cathy Buni na nasa ba utak nito. Nasakipay siguro. So sabi dito China virus panakot para di matuloy ang rally. So sa INC yan. So sabi dito, makapagnakaw na naman ng pondo. Ang tanong dito, Cathy Buni, wala ka talagang utak, buha ka ng ina ka. Sino ba yung nagnakaw ng pondo nung pandemic, yung 2019? Di ba si Duterte? Si Michael Yang? Si Duque? Yung sa Parmali? Ayun na naman Bobo na naman to mga to. Bobohan na naman ng mga hayop na to. Bobo. So yun nga mga kabayan. So ito ngayon ang bago nilang panakot. So ang tanong dito mga ka-streetwise, kung kukunin natin yung logic nila na ang bagong China virus daw po ay panakot sa rally ng INC, ang tanong dito, anong pakialam ng international media dito? Kasi una, nabalita po ito sa Yahoo News. Meron po talagang virus sa China ngayon. Ito January 4, 2025. What is HNPV? New virus outbreak in China explained. So meron pong bagong virus. So kasi ang point dito mga kababayan, kung ang logic ng mga dito, sige sakyan natin.
Yung logic ng mga DDS na ang virus po ay pinapakalat para matakot po ang mga pupunta sa rally. So, ibig sabihin pala, kinausap ng gobyerno ng Pilipinas yung mga international news para ikalat yung peking balita. Sa tingin nyo mapapayag ba ang mga international news diyan sa chismis ninyo? Napaka-illogical talaga dito mga Yahoo News. Meron pa yung sa Reuters. O, ayun din yung Reuters, oh. China steps up monitoring of emerging respiratory diseases. So, yung HMPV rin yan eh. Yung outbreak. Oh. So, ngayon kasi yung mga kababayan sa China, mga nakamas na naman sila doon because of HMPV. Oh. So, ibig sabihin, kinuntsaba ng gobyernong ito, yung Yahoo News, yung CNN, yung Reuters, para takutin ang mga atin sa rally ng INC. Utang na. Grabe yung utak talaga ng mga DDS. Talaga wala talaga sa hulog. Utak po ng baliw yan eh. Sabi ko sa inyo eh, talagang walang pag-aasa to mga to. Ito po ang mga kababayan at mga mahal na kapatid. Ang totoo po niyan, ito pong balitang virus na ito na kumakalat sa China ay una po itong ibinalita ng international news. International media, sila po ang unang nagbalita nito. Bago po ito nakarating dito sa ating pong sa Pilipinas, mga kababayan. Pero ito po mga kababayan ay hindi pa po ito kumpirmado. Kaya nga po yung Department of Health, mga kababayan, sila mismo sinabi na ang balitang ito ay na kumakalat ng virus ay wala pong katotohanan at pinatunayan din po ito ng isa pong kababayan natin na nasa China na nakatira po doon, domestic helper po siya doon, 10 years na po siya doon na nakatira. Blinag ko na po ito, nasa una kong video, yan, ka-upload ko lang po kanina, panoorin nyo na lang po. Pinatunayan niya na wala pong virus na kumakalat doon na sinasabi ng nitong mga international media at itong ang kumakalat na balita pati dito sa Pilipinas. Natural lang daw kasi doon sa China dahil ang ano nila ngayon, klima ay taglamig, winter po sila ngayon doon. Sa interview po sa kanya ng teleradyo ay sinabi niya na kapag winter, natural lang talaga na nagkakaroon sila ng mga sakit doon tulad ng sipon, ubo, lagnat. Kaya po, ayan po siguro yung ibinabalita. Dahil, ano nga naman, medyo dinadagsa ang kanilang mga hospital. Kaya yun ang sinasabi na may panibagong virus na kumakalat. Pero ultimong itong WHO, World Health Organization, ay kinumpirma nila na wala pa po. Hindi pa po kumpirmado ang mga yan, mga kababayan. Yan po ang totoo. Tuloy. So nakuha nyo yung point ko mga kababayan, ganun katindi ang gobyernong ito para takutin yung mga tao para huwag umattend ng INC rally. Yung sinasabi nilang peace rally. Kakausap sila ng mainstream media, ng international mainstream media para takutin ang mga tao. Dalawa lang yun eh. Ganun katindi ang adhikain ng gobyernong ito para gawin ito? Or ganun katindi ang katangahan ninyo? Alin doon sa dalawa? Di ba? So ngayon mga kababayan, dahil dyan sa research ko na yan, regarding dyan sa INC rally po na yan, may mga nakita po ako sa malupit. Sa mga Facebook page po ng mga nagrerenta ng sasakyan sa buong Pilipinas, ito nakalagay dito permission to post. Need van L300 with aircon Travis H100 January 13 INC event rally. 3,500 per day. Baka maging 2 days. PM sa gustong sumama.
So ngayon, actually, hindi lang po isang tao nag-post yan. Marami po yan. Subukan nyo pong i-search sa Facebook. Makikita nyo po yan. Maraming INC po ngayon ang naghahanap ng van for hire. Para po mahatid sundo yung mga member nila, members or non-members malamang, para po umattend po doon sa rally ng INC sa January 13. So actually mga kababayan, ganun katindi po ang adhikain po ng INC para po mag-conduct ng rally. Hanggang umabot po sa punto na naghahakutan na po. So tingnan nyo po ito meron pa yan eh. Tatlo to nakuha kong screenshot eh. So ito pa malupit. Looking for 300 units. Sipin mo 300 units Looking for 300 units for INC Grand Rally on January 13. Ayun din. Van L300, L300, H100 Travis Egypt with good air condition. So ito So 60 sa Kamanava, Quezon City, anong MME? Ano yan? Hindi ko alam. So Central tsaka sa Rizal. So tandaan nyo 300. So multiply natin, alam ko bobo ko sa math eh. So multiply natin 1 million dito. So 300 times mentally 3,500. Wag nang gumamit ng calculator. Hindi, times multiply pala. Multiply. Ako dyan ako magaling engineer 1 million mga kababayan. Magkano? Tingnan nyo 1 million. Kung makukuha po ng Iglesia ni Cristo 1,050,000. 300 van para panghakot, isipin nyo, no? Talagang air condition pa talaga, no? Tapos 3,500 per day, so 1 million. 1 day pa lang ito. Paano pag naging 2 araw to? So dodoble ito, 2 million. So paano pa yung stage? So paano pa yung mga pagkain ng mga tao? So kung ito ay hakot, posibleng may bayaran po yan, malamang wala kasi mga member nila yan. Alam naman natin yung mga member ng INC. Sila nagbibigay ng pera, di ba? Hindi gano'n yun. Sa kanila natin magkasapan yan. Depende yan sa magiging takbo ng rally ng INC. So ngayon ang point dito, 1 million para po sa van lang. Base po yan sa post na nakita ko So ibig sabihin nun, kayang gumastos ng INC ng milyon-milyon para po dyan sa rally po na yan. So ang tanong dito, willing ba talagang gumastos ang INC? Or may nagpondong politiko dito? Alam ko ang INC mayaman. Naniniwala naman ako doon. Aminado ka pala ang INC mayaman eh. Bakit mo sinasabing pinupunduan ito ng politiko? At saka kung tutusin, yung milyon, barya lang yan. Kung ang makikinabang naman ay sambayanan. Dahil ito ay para sa kapayapaan. Hindi po ba, mga kababayan? At saka sinasabi mong hakot, hindi hakot yan. Natural, aarki lang ayusin ang mga sasakyan dahil hindi naman lahat ng kanib sa INC puro may sasakyan eh. Hindi man lahat mayaman eh. Karamihan sa mga kanib dito mahirap lang. Ang ibig sabihin, dyan lang makikita ang pagmamalasakit ng aming tagapamamahala. Bakit? Ayaw niyang mahirapan ng mga membro. Natural, maraming gusto sumama. Anong sasakyan nila? Pabayaan ba ng pamamahala yun? Hindi. Kaya nga nag-aarkila ng mga sakyan para magamit na service papunta ron at patid. Ganyan po ang pamamahala. Iniisip niya mga membro. Hindi yung, may ano tayo, bahala na kayo pumunta ron. Kanya-kanya. Hindi. Sa INC iba, organisado. At saka kung gagastos mo dyan, wala ka nang pakialam doon. Pera ng INC yan, hindi naman pera ng gobyerno yan. At lalong hindi pera ng mga politiko yan. Hindi po ba, mga kababayan? Kahit ilang milyon pa yan eh. Aminado ka pala, mayaman ng INC. Totoo naman talaga. Alam niyo mga kababayan yung New York lang sa Estados Unidos kung ibebenta lang bibili ng INC. Ganyan kayaman ng INC.
Ganyan kasino pa sa pagdating sa pananalapi. Oh. Tuloy natin yung ano nito. Sige. May pera yung Iglesia ni Cristo. Minado ka. Pero, political rally ito eh. Paano mo nasabing political rally? Di ba? Sabihin man nila na o hindi, na ang rally po nila Ikaw ay lang para daw peace rally. Ikaw lang ang nagsasabing political rally. Binibigyan mo lang ng mali siya. Ang linaw-linaw naman ang sinabi. Sige, tuloy. Medyo alanganin kasi kung peace rally talaga yan at para sa lahat yan, sana yung nararamdaman ng both sides of the political what do you call it? Both sides. Political plan. Ng grupo. So sa political group like DDS, Realista, BBM supporter, Pink, di ba? Sige. Misconyan. So, sana yung feeling yan mutual. Di ba? Kumbaga, okay yan, peace rally yan. Maganda yan, peace rally yan. Oh. Pero ang problema kasi dito ng INC, ang mga excited lang po DDS. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Matagal ko na pong na-content ko na po ito dati pa. Na in the first place, ang rally po talaga na ginagawa ng INC, in the first place, hindi naman talaga peace rally yan eh. Alone. Unang-una po, ang unang adhikain po talaga ng rally ng INC is to, protect Sara Duterte. So ito may video dito Hindi ako magsasawang i-play itong video po na to kasi totoo ito. Kasi may video. Di ba? Sige, pakita mo. Ito ang problema sa social media. Pag sinabi mo na. Wala nang bawian yan. So, tinan nyo to Ito yung sinabi ng INC member nung December 4. Tinan nyo Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa ating mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil marami to get the point, alam nyo na yan. So, ang sinasabi ko dito mga kababayan, una, ang sabi ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang rally po nila ay para suportahan na huwag ipa-impeach si Sara. Then, pangalawa, dahil nakita nila yung backlash po ng mga tao, ngayon, rally for peace na lang daw po. So, paiba-iba sila ng pananaw. Paiba-iba sila ng motibo. Paano nagkaiba yon? Ang sabi, kaya magrarally ang INC ay dahil sa pagsuporta sa ipinahayag ni PBBM na wag na ipa-impeach si Sara Duterte. Para saan? Bakit? Para saan? Para sa kapayapaan. Yun ang bottom line nun. Yung kapayapaan, inalis ba yun? Sana, bottom line, nandun pa rin yung kapayapaan. Binabago mo Ikaw pala ito nagbabago Walang nagbabago. Ikaw lang ang nagbabago. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi natin dito, di ba? Natag na po ang Iglesia Natag na kayo. Na pro Duterte kayo. Di ba? So, tapos itutuloy nyo pa rin yung rally. Wala naman problema yan. Kasi kung ano man yung magiging outcome ng rally po na yan, nakahanda naman po yung mga taga-suporta po ng gobyerno na to para kalabanin kayo. Just in case na magkakalat kayo sa rally. Kasi tayo... Kita mo, ikaw na nagbibigay ng Malaysia para mong ikaw mismo nagsasabi na ang rally nito laban sa gobyerno. Bakit? May sinabi ba ng INC na ang rally ito ay kalabanin ng gobyerno?
O to sasabihin mo ngayon na nandyan kayo para suportahan PBBM? Ito sinasabi ko Napag-uusapan na namin to Kung makita naman po natin na yung peace rally po ng Iglesia ni Cristo ay peace rally lang po talaga yan. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yan kasi pag nag-rally kayo, hindi naman talaga peace yan Pero tingnan natin kung paano nila gagawin yan. Okay yan. Diba? Peace rally, okay yan. Diba? Pero pag nakita po talaga namin na yung rally ninyo ay political, especially may mga DDS na pupunta, baka ako pumunta rin ako dyan. Magkarap-harap kami ng mga DDS dyan, mga buwaka ng ina kayo, di ba? So, tingnan natin. Nakaready po kami dyan. Kahit gano'n kalaki yung religion ninyo, nakaready kami dyan. Ganun sinimulan ninyo Kasi ang point dito mga babae, paano magiging peace rally yan kung pupunta ang mga DDS at mga PBBM supporter doon? Paano magpo-promote ng peace yan? Depende yan sa laman ng puso mo. Kung pupunta ka doon para magipag-away lang, ay hindi nga peace rally yan. Kaya nga pupunta doon para makisa sa peace rally. Hindi sa pagkikipag-away. Nasa kung ano yung inisip mo depende. Pero ang layunin ng INC ay para sa peace rally, para sa kapayapaan. Ewan ko lang sa inyo. Baka iyon ang laman ng puso ninyo ayaw ninyo ng peace. Ang gusto niyo kaguluhan. Magkakainitan lang po yan. Pupunta ako. Pupunta ka. Gusto mo magkita tayo ron magkita tayo doon. Hanapin kita ron Pero pag binakita akong DDS doon na nanggugulo, na ginugulo ako, makakagulo talaga doon. Nakuha niyo yung point? So mas better ba na huwag na lang ako pumunta? Hindi. Peace rally yan Gusto ko lang kapayapaan, pupunta ako doon. Tama, punta ka ron. Kapag hindi nyo ako pinapunta dyan, so ibig sabihin nun, hindi yan para sa lahat. Para yan sa mga DDS. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Punta ka doon, magkita tayo ron. So yung mga ka-streetwise kasi... Ngayon, pagka inaway ka ng mga DDS, itutulungan pa kita. Ganun ako. Tutulungan pa kita. Kasi nga, para sa kapayapaan yan Kung nagpunta doon, makikilaw ka para sa kapayapaan, tapos guguluhin ka ng mga DDS, abay, magtatanggol pa kita. Dahil kung sila yung manggugulo, ay hindi tama yun. Kasi kahit ako, pro-government din ako. Pinagtatanggol ko rin ang gobyerno laban sa mga nanggugulo na ito. Kasama mo ako dyan. Sige, magkita na lang tayo doon sa January 13. Yan po sa team replay, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa nakita po natin sa mga post sa Facebook, na kailangan po ng 300 na katao. Actually, sa ano pa lang to sa Central Luzon pa lang ito, tsaka sa NCR. So, paano pa kaya sa mga ibang lugar? Di ba? So, ewan ko lang, Kung makakasya sila, kung makakasya kami sa liwasan, tingnan natin. So, ano nga po masabi nyo nga po dito sa 300 na van na kailangan po ng Iglesia ni Cristo para po maka-attend po dyan sa rally po na yan. So kayo ba naniniwala ba kayo na funded dito ng politician o ito ay isang adikain lang talaga ng INC? Okay? So comment lang po sa baba. Ito po mga kababayan. Unang-una yung sinasabi niya na 300 ban, abay, wala namang problema doon. Katulad nga na sinabi natin kanina, kahit libo pa yung mga ban na yan, naarkilahin ng INC, ay walang problema dyan. Di po ba mga kababayan? Bakit? Yung ipambabayad dyan pera ba ng gobyerno? Mas lalong-lalong hindi pera ng mga politiko yan. Ayan, ay pera yan ng INC. Pera yan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ganyan niya mga kababayan. O kaya kung yung isip mo ay pandi dito ng mga politiko, ay nagkakamali ka dyan, Takeru Ajinomoto, ay Miyamoto. Mali ang iniisip mo. Ang totoo nga niyan, ito yung eleksyon Ang Iglesia ni Cristo pa yung gumagastos sa mga politiko Bakit? Yung pinamimigay na
Sample balot yung pinapa-imprinta Ilang milyon yan. O gastos ng INC yan. Pero yung mga politiko na yan, kahit 5, hindi yan gumagastos. O, yan po yan mga kababayan. O ngayon, kung medyo alanganin ka, abay maghanap ka ng politiko na tanungin mo kung sila ay gumagastos o nagbibigay sila ng pera sa INC. O yan ang hanapin mo. Kapag mayroon nagsabi, ay palitaw niya rin kung sino yung pinagbigyan niya. Ganun lang yun. Hindi po ba mga kababayan?